pwede na online gawin lahat, filing at payment? The answer is yes. Online na po talaga ang pagpa-file natin ng income tax returns. Pati sa payment, online na rin. Ang ginagamit namin is GCash, pero marami namang available na online payment option gaya ng Maya. And may mga banks na rin na pwedeng magbayad ng BIR. So, ayun, online na ang filing at payment. Ang hindi lang pwedeng online lahat ay yung BIR registration. Dahil kailangan pa rin natin pumunta sa BIR office para makomplete natin yung BIR registration natin as a freelancer. After registration, makiklaim mo na yung BIR Certificate of Registration. Very important document dahil doon mo makikita kung anong mga tax returns ang kailangan mong i-file. Siyempre sa freelancer kasama na dyan yung quarterly income tax return. Minsan meron din percentage tax return. Pero sa COR natin yun malalaman. So, ayun, yes, online na ang pagpa-file. Pero mag-register ka muna. Question from Sol, do you need to file or pay tax every month? The answer is no, not every month po. Every quarter ang filing ng isang freelancer. I will show you the schedule para ma-save mo siya. So ayan, filing and payment deadlines. As you can see, ayan yung usually pina-file natin, 1701Q. Pero may ibang freelancer na may 2551Q or quarterly percentage tax return. Si 1701 yung quarterly income tax return. So parehas lang na quarterly. Ang importante lang dito, mas nauuna lagi si percentage tax. So yung first quarter, ayan o, April 25 yung first quarter. And then May 15 kay quarterly ITR. So maganda, gawin mo ng, pagsabayin mo na silang i-file using the deadline ni percentage tax. So ganyan lang. Question from Jiva, does BIR send confirmation emails on weekends po ba after filing? The answer is yes. Kahit weekend, actually mas maluwag na yung system ni BIR. Pag nag-file ka ng weekend, mas mabilis mong ma-receive yung tax return receipt confirmation. Second question, can I pay kahit wala pang confirmation email from them? Ang recommended natin is hintayin muna natin yung tax return receipt confirmation from the BIR. Pag na-receive na natin sa email, saka natin i-proceed sa payment. Usually, di ba, GCash. Ang only scenario na kailangan mo ng bayaran kahit wala pang confirmation is kung magde-deadline na. So, basta na-file mo na siya, and then magde-deadline na bukas pero hindi mo pa na-receive yung email, i-proceed mo na agad sa payment dahil kailangan mo bayaran on or before the deadline para wala kang penalty. Question, di na po ba kailangan magpunta sa BIR branch pag naka-file na ng online? The answer is yes, hindi na po natin kailangan mag-submit ng any form sa BIR, lalo na sa mga quarterly filing. Online filing lang and then online payment pwede na, di ba, via GCash. May mga instances lang sa annual ITR filing pag may mga attachment, usually sa mga mixed income earner ito na freelancers, or yung mga may BIR Form 2307 pag may mga local client ka. Yun lang yung mga time na possible na kay BIR mo isasabit yung mga attachment, and usually nangyayari lang yun sa annual filing. Paano po kung last year pa nakapag-register pero hanggang ngayon di pa nakakapagbayad? I assume hindi ka rin nakakapag-file. Ayun guys, pag nag-register na tayo, meron tayong required na i-comply na kay BIR. So sa freelancer, usually quarterly ang pagpa-file natin. Pag hindi tayo nakapag-file on or before the deadline, meron niyang late filing penalties. Mag-o-open cases yan sa system ni BIR, at para ma-solve mo yung open cases na yon, dapat i-file mo yung tax return at babayaran mo pa yung penalty, di ba? Doble yung hassle at may penalty pa. Na-hassle ka na, dagdag bayad pa, di ba? So, I suggest starting this quarter, mag-file ka na, then ayusin mo yung mga hindi mo na-file, i-file mo at bayaran yung penalties. Question, ano pong mangyayari kapag hindi nabayaran after mag-file? Ano yun? May late filing penalty. So, malaki-laki yon. Rough estimate, halos para magta times 2 kung magkano yung hindi mo nabayaran.
May shinare na akong video regarding penalties. Sa ano yon, sa annual registration fee, makikita mo ang laki ng naging penalty. Ang ano naman, deadline, for example, ito sa mga registered na last year, yon, magpa-file sila ng annual ITR year 2022. For example, January 2023 pa lang, nag-file na sila. Tapos may kailangan silang bayaran or may tax due. Basta ang deadline, April 15, 2023. So, kahit nag-file ka na ng January, meron ka pa hanggang April 15 yung deadline natin. This year kasi yung April 15, Sabado siya. So, mamumove ng next business day, which is April 17, 2023. So, hanggang doon, yung last day mo para bayaran yung tax mo. Pag hindi mo nabayaran hanggang April 17, late rin. Kahit nag-file ka on time, late ka naman nagbayad, late pa rin. May late filing penalty pa rin. Late payment penalty. Same lang yon. Good as late pa rin. Para ka na rin nag-file and pay ng late. So, pag may tax due, kailangan bayaran mo din. Kailangan mag-file on or before the deadline, and syempre, bayaran mo rin on or before the deadline. Ayun, thank you. If you are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.